This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation. Sagmaying adlang Miyerkules kanatong tanan. Sa makausap pa, welcome ning atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sa gihapon, kita maghahatag og pagtagad ni ato mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man no gilumutan na sa katuigan nga ng labay, nagpabiling buhi, nagpabiling laba sa panumduman. September 6, 2023, naiswatang po na sa mga itong paghahatagag pagtagad. And this time, ang atong letter sender, o sa kanagngalan, og Ellen. Standby, Ellen, alang sa musuwat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule. Ang tinaguri ang natural antibiotics. Kini ang manot suhot sa kalawasan aron sa pagpakgang sa mga balatian sa panglawas. Huwag tangon ang barabara sa atong mga kaugatan. Aron nga free nga makadaloy ang mga dugo sa atong tibuok kalawasan. Kay sagad diha magsugod ang mga problema sa barabara nga kaugatan. Nance Herbal Capsule ang dako og ikatabang ni ana. Pinarisan sa U-Aid Herbal Food Supplement nga mao'y makatabang sa problema sa kidney failure, kidney trouble o guban pa nga mga balatian nga may kalambigitan sa kidney. U-Aid and Nance Herbal Capsule ang makatabang aron maundang na ang problema sa sakit sa kasing-kasing o problema sa kidney o uban pa. Imnon lang 2 times a day. Cervicare alang sa mga kababainan. Kung dalaga ka man, minyo ka man o nagmenopause na, gikinahanglan nimo ang Cervicare. Ilabi na sa migamit og mga nagkadaiyang contraceptives. Dili normal ang menstruation nga nagtuo ka nga layag lang. Ayaw pasagdi. Hinuon ipagawas ang tanang hugaw sulod sa matres aron malikayan ang komplikasyon sulod sa atong matres. Uterus, ovary ug ilabi na sa mga nagmenopause ug katong wala nay gana kang mister. Again, Cervicare Herbal Food Supplements before bedtime. And syempre atong tawa-tawa ang atong lawas na kinahanglan gyud na og mukumbati sa mga virus nga hinungdan sa balatian. Tawa-tawa imnon 3 times a day umanog kaon. Og syempre alang sa atong mga kaigsuonan ilabi na katong mga motek og exam, Remind capsule para update ang pangisip. Og syempre gawas niya ang atong mga lolo-lola, kinahanglan sila og Remind aron nga dili limtanon. Ang Remind, imnon lang 2 ka kapsula human og kaon sa buntag. Ingon ana lang kasimple. Og syempre, ang atong Remind Choco alang sa atong kabataan para nga ang ilang panglawas malikay sa balatian, paspas ang pagtangkad sa bata og aptik usab ang pangisip. Kumbaga aptik usab pag-abot sa klase. Available kini sa tanang butika sa inyong mga lugar. Og syempre alang sa atong mga kaigsuunan nga mga kalalakinan, sa tanang mga driver nga nagbiyahe sa tibok Luzon, Visayas ug Mindanao. Gamit sa Megaman Herbal Food Supplement. Gawas nga sobra kini ka-epektibo sa paglambing-lambing kang misis.
Doon na pa kini proteksyon sa mga kalalakinan nga sobra ka stress sa trabaho. Ang Megaman tanang problema sa kalalakinan ilabi na sa prostate ug sa walay gana kang misis ang maundang na og mapulihan sa kabaskog ug kaagresibo. Megaman Herbal Food Supplement 2 capsules before bedtime. Available kini sa tanang butika sa inyong mga lugar. Og sukad kani ato hangtod karon nans liniment lang gihapon. Ang ato mga tanom sa tibuok kalibutan adunay kapasidad nga moalim sa mga sakit sa kalawasan. Apan gipili ang pinakamaayo, ang pinakaepektibo. Gipurify, giusa og mao kini ang atong nans liniment oil. Friendly alang sa atong mga anak, ilabi na sa mga baby ug alang kang lolo, lola, tatay ug nanay. Busa sa tanang panimalay, basta haplas, Nance Liniment Oil. Available sa 30 ug 60 ml. Og syempre ng atong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease. Maka-control og diabetes, og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit. Og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha niini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar. Sa mga kababayan, Nance Aroma Soap para sa atong private part. Nance Vaginal Soap. Nindot sa mga babae, ilabi na nga daghan og mga skin allergy. Ilabi na nga magkatol-katol ang mga private parts. Nance Aroma Soap, ipangutahan na sa mga butika. Nance Eye Drops, of course, atong pagpanglimpyo sa atong mga mata aron malikayan ang mga balatian sama sa cataracts ug uban pa. Nance Eye Drops ang gamita, available sa mga butika sa inyong mga lugar. Og nasayod ba kamo? Nga daghan nga mga tanom nga dakog ikatabang nga mawala ang problema sa inyong panagway? Yes, dili na kinahanglan nga mogasto kag mahal para maangkon ang hamis, tino ug puti nga panagway. Available na sa mga butika ang Alena. Again, Alena. Ayaw gamiti og maisog nga chemical ang inyong panagway kay kini ang hinungdan nga magkaproblema kahinuon. Sa Alena Y Chemical, maangkon mo ang hamis, pino ug puti nga pamanit. Alena, available sa mga butika. Og syempre, alang sa itong Nance Million Bonanza, simple lang ang pag-appeal sa inyong pagpalit sa itong mga produkto selfie sa butika kung diin ka mo nagpalit. I-post sa itong Sensorly Ate Arlene Facebook page og i-PM ang inyong kasinatian pamasin. Kamo ang mamahimong mananaog. 5 ang mudawat 5,000 pesos, 5 sa Visayas, 5 sa Mindanao. Og pagka September 25, ang ato ikatulong nga quarterly draw, diin na 5 ang mudawat og tag 20,000 pesos. 5 sa Visayas, 5 sa Mindanao. And tuloy-tuloy na para sa itong Nance Million Bonanza Season 4. 1 million pesos sa Visayas and another 1 million pesos sa Mindanao. Usbong ko standby sa suwatang pang atong paghatagag pagtaga din ang atong Larry Sander o sa kanagngalan og Ellen. Standby Ellen alang sa musuwat. Din siyempre sa atong tulumanon sa Sensorly Ate Arlene. Sabik ng mahalikan, may
mayakap ka't masayaw sa ulan. Ang mundo'y gagaan, mundo ko'y gagaan. Maligaw man ang landas ay hahanapin ang kalsada patungo sa'yo. Ikaw ang daan. Lumilim man ang paligid ay ikaw pa rin ang... Dear Ate Arlene, lamang ko sa pangalang Ellen, Ate R. 25 anyos ang pangidaron o kasamtangang nanimuyo dinhi sa Davao Occidental. Bata pa lamang ko, puro nakagubot ang akong kinabuhi, ate. Nagdako ko nga dunay mga kasuko sa kumaginikanan. 5 kami ka managsuon. Ako ang kamagwangan. Wa ko na human ang akong pagskwela, ate. Tungod lagi sa kagubot sa pamilya. Halos adlaw-adlaw mag-inom ang among amahan. Usahay mo sabay-sab ang among inahan. Inikahuman nilag inom, manguli nga puro hubog. Pagkahuman, ate, bugbog sarado. Ang among inahan kay lagi mag-away sila. Sumbag, sipaon. Ingon ni anak kapingtas ang among amahan. Halos mamatay si mama sa iyang pagpangulata, ate. Hangtod nga nawad-an kog gana sa pag-eskwela. Mauraman gihapon, ate. Bisan sa mga bayro nun sa eskwelahan, way ikabayad. Kay way kwarta. Sakit para kanako nga ingon ni ini ang among nadangatan, ate. Dunay mga higayon nga sa kasagbutan mi mga tulog. Tungod sa kahadlok sa among amahan. Usahay sa kasagingan, kamaisan. Luoy na kaayo ko sa akong mga igsuon, ate. Kay katugnaw og paak sa mga lamok ang among giantos. Dili usab kami makasulod sa balay. Kay ilak man ni Papa ang mga pultahan. Abi mo, ate, usahay magmahay ko. Nganong sila pa ang nahimo namong ginikanan. Nganong kailangan pa man nga mag-antos mi sa ingon ni ini. Doon na pa'y mga higayon nga wa mi makaon. Ang among buhaton, ate, magulay ko o kaha maglaga og saging o kaha bisol para lang nga dunay makaon ang akong mga igsuon, Ate R. Usahay ako makita si mama nga maghilak. Ako makita kaniya nga murag gikapoy na sab siya sa among sitwasyon. Labi na nga pirming mahubog ang among amahan. Milabay ang pipila ka katuigan, ate. Sa edad nga 14 anyos, misulod na kog uyab-uyab. Adunay usa ka lalaki nga seryoso kaayo kanako. Matud niya, mag-ipon na lang kuno mi. Andam kuno ko niyang atimanon og panggaon. Dili kuno niya iparanas kanako ang naagian sa kong inahan. Dili og dili ko niya pasakitan. Mao ka na yang saad nga di kanako, ate.
Tungod lagi sa among sitwasyon o kagubot sa among pamilya. Bisan dili pa ko andam, mikuyog ko sa kong uyab ate. 14 anyos ko samtang siya 23. Sayod ko nga mali. Bata pa kaayo ko ate. Apan tungod kay gipasakitan ko sa akong amahan. Niadtong panahon na, may uban ko kang Ben ate. Iya sa TR si Ben ang miunong kanako. Milabay ang mga katuigan ate. Nakabaton mig duha ka anak. Ug dinhi nako nabantayan ang dakong kausaban ni Ben ate. Sama sa kong amahan, nakakaton siya sa pagpangulata kanako. Doon na pa'y mga higayon nga iya kong sumbagon sa likod. O kaha tutukag kutsilyo. Birahon ang buhok. Usahay tiunan og armas ate. Dili og dili ko makalimot. Grabe ako mga pag-antos sa iyang kiliran ate. Sa bago pa ming nag-ila ni Ben, sayod kong palahubog siya. Ug maoy usab. Pero amot ba ate? Nganong nadala ko sa iyang mga matamis nga pulong. Dako kay kong pagmahay ate. Nga miuban ko niya. Sa usa pa lang ang among anak nag-away na mi. May pauli ko sa kong ginikanan. Nakigbulag ko kaniya. Apan isa lang kasi mana iya kong kuhaon sa balay. Ako usab, nga tanga mikuyog pagbalik nga to kaniya. 8 ka tuig ate nga nag-uban mi. 8 ka tuig usab ang akong pag-antos kaniya. 8 ka tuig nga pulos kaguol ang akong kinabuhi uban kaniya. Abi ko bag maging okay ang tanan ate. Kung mauban ko nga to kaniya. 8 ka tuig sa among relasyon. Ako nauna-una nga siguro. Diri na lang kutob ang among panag-uban. Kapoy na kaayo ko ate. Kanunay may mag-away sa kumbana. Kung na ako'y problema, wa ako'y maduulan. Na itong panahon na bulag na ang akong maginikanan. May pauli si mama sa Davao Occidental ate. Samtang ang akong may igsuon nagpabilin dito sa among amahan sa Cotabato. Milaya si mama nga ako ray nakabaw. Isa sa akong may igsuon wa gyud kabaw nga milaya sa among inahan. Tuod man ate nakigbulag ko sa kumbana. Nang hipos ko sa akong mga gamit. Dili na nako kaya ate. Dili na usab nako kaya ang iyang pagpanakit kanako. Naan ako'y kahadlok. Nakabaton kong ka-nervyos ate. Lakip ang among mga anak. Nahadlok kaniya. Sa pagkabalo sa kumbana nga mulakaw ko, iyang gipalayo nako ang among kamanghurang anak. Matod niya kumulakaw kuno ko ibili nako ang kamanghuran. 7 years old siya na higayuna ate, samtang 8 years old ang kamagwangan. Wa ko misugot ate tungod kay nagpromise ko sa akong kaugalingon. Nga bisag unsay mahitabo, ubanon ko gyud ang akong duha ka mga anak. Nag-away mi sa kumbana ate. Kay dili ko gyud ibilin ang mga bata. Lipay pang among mga anak ay manglakaw nami. Matod pa sa kong anak mo uban siya nako og dili siya gustong magpabilin sa iyang amahan. Apan niadtong kagabion ate iyang gidalang among anak sa iyang inahan. Tungang gabi ate. Nag-ilog mi sa bata.
Apan wa ako'y kusog. Kay iya kining gisakay sa motor ate. Ugi palayo nga ri kanako. Nagsinggit ko ate. Misyagit ko sa tumang kasakit. Gitawag ko ang pangalan sa kong anak. Grabe na akong hilak. Gigakos ko ang kamagwangan ate. Naghilak pod siya. Matod niya dili na kuno kumuhilak. Kay nang hubag na kuno akong mga mata. Magbiyahe pa kuno may pagkaugma. Ambot ba ati bugat kayo akong paminaw na ito higayuna. Hangtod nagbuntag ate. Naghilak ko. Miuli ang akong bana. Apanwa niya dadang bata. Nagpakiluoy ko nga to kaniya ate. Ihatag niya kanako ang among anak. Ug hatagan ako niya kagawasan. Ati R. Ning higayuna. Giprangkahan ko siya. Tungod sa iyang gihimo nga di kanako. Nawadaan ako. Ugugma. Para kaniya. Nangayo siya pasaylo ate. Hatagan ko kuno siya og laing higayon. Apan daghan na kaing higayon nga kong gihatag ate R. Kada away namo, kada dapat niya nako. Mangayo lang siya pasaylo. Ug ako lang usab nga pasayloon. Sulod sa pila ka tuig ate nga nag-uban mi. Daghan ang pasaylo nga akong gihatag. Apan maura gihapon. Padayon iyang pagpanakit nga kanako. Gani wa ko siya gipadakop ate. Kay maluoy ko niya. Igo na lamang ko sa paghilak. Kay gihuna-huna ko gihapon ang among duha ka mga anak. Tuod man ate. Ako siyang gihangyo nga kuhaon ang among kamanghurang anak. Iya kining gikuha ate. Apa nakalitan ko. Kay dili naman mo kuyo kanako ang akong anak. Ako nang giimpake ang tanan niyang gamit. Ako na unta siyang ilisan sa iyang sinina. Apa nung saon nako ate. Dili na kuno siya mo kuyog nako. Mihila ko ate R. Nga nagsabot na manunta mi nga mag-uban mi. Matod sa kumbana dili na kuno pugson ang bata. Pero naglibog ko kay excited kay siya nga manglakaw mi. Apan kalit ang iyahang desisyon. Salaktod ate. May biya ko nga wa na ko madalang akong kamanghuran. Sobra kasakit ate. Apan nasayod ko nga sakit ang gibati sa kong anak. Sakit iyang buot nga wa siya makauban ka namo. Tingali. Gibaharan siya sa iyang amahan ate. Tuod man ate. Nakauli gid mi sa poder sa kong inahan. Kada gabi na lang makahilak ko. Nawala akong gana sa kaon. Muadto ko sa dapin sa dagat. Hangtod magabinan ko ate. Sige na ko gunahuna sa kong kamanghurang anak. Ambot ba? Unta ako na lang siyang ipugos. Bahalag di siya muuban ako. Ate R, nasako na kanako ang akong pamilya. Ngano ko no? Nga dili na ko ligunon akong kaugalingon nga napakoy usa ka anak nga nakinahanglan kanako. Kinahanglan ko no kong maningkamot. Ilabi na nga nag-eskwela na.
akong kamagwangang anak. Tuod man ate, nakatrabaho ko og dinhigi focus kong akong kaugalingon sa trabaho. Kada semana mapauli ko sa akong kamagwangan kay ako man kining gibilin sa akong mama. Apan bisag unsaon akong lingaw-lingaw akong kaugalingon, dili gid malikayan ate. Makadumdum ko sa akong kamanghurang anak. Ug mubati ko grabing kamingaw ngadto kaniya. Gusto ko siya magakos ate. Mahinungdan nga last January ate. Akong giatong akong anak nga naa sa kong bana. Sa akong pagkakita niya, ako gud siyang gigakos ate. Gusto na ko siyang dadon. Apan dili mo sugot iyang papa kay lagi nag-eskwela kini. Ako siyang gipangutana. Mukuyog ba siya nako? Apan dili siya mutingog ate. Sayod ko. Gusto siya muuban ka nako. Apan gidid-an siya siyang papa. Nakabalik na sab ko ate kay nagtrabaho lagi. Nalipay na lamang ko. Nga nakita ug nagakos ko ang akong kamanghurang anak. Pero nibalik na usab ang kasakit sa diyang nagpalayo ko ngadto kaniya. Nag-ampo na lamang ko ate. Nga moabot ang panahon, makauban ko siya. Ako siyang giigdan nga magkauban rami sa saktong panahon. Ug mahal ko kaayo siya. Sa pagkakaroon ate, naanay na usab sa kong kinabuhi. Dili lang na ako isay-say pa kay taas na kaayo ate. Apan, dili pagihapon buo. Kay wa pa ang akong kamanghurang anak na ako makauban. Ingnon ko nga malipayon ako. Apan kulang. Dili kompleto. Ilabi na nga di na ko siya maistorya bisag cellphone na lang. Doon ay mga higayon nga motawag ko sa kong anak. Apan, ang iyang amahan nga hubog ang akong maistorya. Ako na lang madungog ate, nga iyang ingnan ang bata, nga kalimtan ko, nga iyang inahan. Sakit ate. Apan kinahanglan kayahon ko. Sayod ko moabot rang panahon. Magkauban rami. Ug sayod ko masabtan ko sa kong anak ate. Kung magdumot man siya nako, kaya wa ko nagpadako niya. Andam ko kung iya kong husgahan. O kung naminaw man karon ang akong anak, mag-amping siya kanunay. Ampingan niya iyang kaugalingon ate. Ilabi na nga wa ko sa iyang kiliran. Mao kini akong kasinatian sa kinabuhi. Daghang salamat sa imong pagbahasa sa akong suwat ate. Sincerely yours, Ellen of Davao Occidental. Naglalagay ng kolorete sa aking mukha para di nila
sa'yo pang mga ngiti para di halata. Damdamin ko'y pinipigil, sa loob umiiyak dahil ikaw at ako ay hindi na. At ang hirap magpapanggap pa ba ako na ako ay masaya kahit ang totoo ay talagang wala ka na. This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation. Sila ang mga natawagan sa atong Naans Million Bonanza gikan sa weekly, quarterly ug million pesos. Atong paminaw ng atong pagpakikinabi. Hello, si Leonora Pinaso. Oo, ako ne. Oh, Arlene Ayon ni Sanans. Congratulations. Ay, thank you, ma'am. Ay, ano, congrats po. Oh, Ay, thank you. 5,000 pesos kagahapon. Unsa nga product imong gigamit na Leonora? UAID. Gano, capsule po. Capsule. Capsule og UAID. Oo. Oo, unsa imong gigamit? Kuan, kanang naang, murag, kapoy permente kung lawas ba, pag nakainom ko ato, murag, hayay man akong paminaw ni Angay, magpusi mong product, ma'am. Mapalit ang tanang produkto sa Naans sa bisan asang butika sa inyong mga lugar. Sa pagising sa umaga, ikaw ang nasa isip ko. Hindi kita nalilimutan. Araw-araw na lang ba nararamdaman ito ng puso kong nasasaktan. Daghang salamat kanimo Ellen sa imo papadangat imong swatampo ning atong tulumanon sa Sensorly Ate Arlene. Yes, tama ka. Moabot ang panahon. Magkita mo sa imong mga anak or sa imong kamanghurang anak. And sayod ko makasabot siya sa inyong sitwasyon. Kahit na di na nakikita. Okay, diri una kita sa tong text messages and this time mga kaisunan. Usbon ko giusab ang atong number, no? Dili na to nga dati nga 097544733353 wala na to. Kay totally nawala na siya sa system. Natingalan na lang mi, di na may maka-receive og message and dili na may maka-reply. That's why atong bagong line is 0917-159-5812. Usbon ako, atong official number sa Sensorly Ate Arlene o sa Health Education Program is 0917-159-5812. 0917-159-5812. Mo binabalewala ang lahat ng ating pinagdaanan dahil ikaw lamang at wala nang iba kahit na Okay, Ate Arlene, para sa salary sender, okay lang. Gaya sang gisave ang kaugalingon, magunsa man siya ate kung kulatado siya per me. Welma of Misamis Occidental. palagi tanging ikaw lang ang nasa isip mga Ate Arlene, ako'y kasulti sa salary sender. kaakit. Maning kamot lang siya ate nga makakommunicate sa iyang anak. Moabot gihapon ang panahon ate. Magkauban sila. Riza of Zamboanga City. Ang ako lang ikasulti sa salary sender Ate R. Maning kamot siya sa iyong kaugalingon kay kauban po niya yung isa ka anak. Dili na lang siya magunahon ng negative ate. Total amahan man ang kauban sa usa niya ka anak. Joseph of Kibawi, Bukidnon. Kahit na di na nakikita
Ati R, okay ra kayo ang sitwasyon sa letter sender nga tagsa silag anak. Ako Ati R, may biya ako sa akong pamilya tungod kay kulatado gihapon ko. Wa na ko madala akong anak. Farah of Sorala, South Cotabato. Para sa letter sender ati, move on, padayon na lang siya siyang kinabuhi. Total, makasabot na ang iyang anak sa iyang sitwasyon ate. Marie of Surigao del Sur. Daghan pa tayong mga text messages sa pankulang naman ang atong oras. Where you go, I'll always be with you. Love you so much, I'll never let you go. This feeling so new, it's like a dream come true. This love that I feel, I'll share with you. Love me so much, and I will. Again, thank you so much, Ellen, sa imo papadangat imong swatan po ng atong tulumanon sa Sensorly Ate Arlene. And me, Well, 14 years old sa dihang ni Minio ka. and I can be 26 ka sa pagkaron. Angayan lang. there. Nga hatagan sa nimog break imong kaugalingon. Sayo kay ka misulod og problema. Apa naa naman na. Ang imo karon kung paunsa nimo makauban imong kamanghurang anak. Say you will, and keep Ayaw sa na problemaha sa pagkaron. Susama sa itong mga texters. you. Kauban na iyang papa. And sigurado ta nga dili pasagdan. The world that a girl can provide. Oh, Paningkamot para sa imuhang anak nga gikauban karon. taste of love for you. Paningkamot nga makatigom ka. Makakuha kag saktong kusog. Oh, believe Tungod kay kung andam ka na emotionally in love. ay matawag ta financially. Kaya na nimo makauban ang imong anak. You go, I'll always Nasayod ko nga makasabot siya sa saktong panahon. let you go. This Ang importante, feels like a dream come maka-communicate gihapon ka ngadto kaniya. Pangitag paagi nga dili mawala inyong komunikasyon. Hangtod maka-decide siya nga mauban na kanimo sa hingpit. so much, and I will let you see. For now, ayaw sa problema ha. Total iya mang amahan ang iyang gikauban, and I'm sure Let dili siya pasagda ni ini. you and I can be forever in love, and then we'll be so free. Just love. Again, thank you so much, Ellen, sa imo papadangat imo swatan po ng atong tulumanon sa Sensorly Ate Arlene. Og susama kang Ellen, kung kamo adunay kasinatian sa kinabuhi, makasakit man o kalipay, ipadangat sa atong tulumanon pamasin na yung swatan po ng atong sunod nga paghatagag pagtagad. Kini si Ate Arlene. Ayon mga salamat. Bye-bye. I love you all. And let's fall in love. This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.